The first fiscal year na ang in charge ay ang mag-asawang Romualdez sa budget ng House. From the President's proposal of 15.97 billion pesos, nagdagdag ng 12.04 billion pesos ang mag-asawang Romualdez sa budget ng House. Kaya kumapal ito to 28.01 billion pesos. Doble pa sa dinagdag ng House when Pulong was chairman of accounts. And in just 2 years, in 2025, lumobo to 33.67 billion pesos ang budget ng House. Pinakamalaking paglobo from NEP to GAA in history. Taong 2025, tinanggalan ng 74 billion pesos ang PhilHealth. Sa parehong taon, nagdagdag ang Kongreso sa ilalim ni Martin Romualdez ng 17.32 billion pesos sa sarili nilang kaban. Tinalo pa yung sariling record niya in 2023 na 12 billion pesos na patong from NEP to GAA. Ito ang pinakamalaking budget ng Kongreso ever. Sa sobrang garapal ng pagtaas, pati ang Senate pumalag na. After the BICAM, the Senate's budget ay 17.3 billion pesos. So ang start ng Senate, 12.8 billion pesos plus 1.1 billion pesos. Ang budget natin is 13.9 billion pesos. Ang House of Representatives, ang starting amount nila 16.3 billion pesos. Ang increase nila 17.3 billion pesos, ang ending budget nila 33.6 billion pesos. Ang aking lang basic point dito, Mr. President, kung ganito rin pala ang ending ng mga ang amounts, bakit hindi na lang linabas natin sa plenary at iniscuss? Bakit kailangan sa BICAM pa mangyayari ito, Mr. President, na halos lumampas pa sa doble ang budget ng isang chamber na bala ko saan ng samahan na salihan next year, Mr. President. But we have to be transparent with we have to be transparent about all of this, Mr. President. Na, di ba, if you need, okay, we'll use mathematical terms. If you need 2x instead of x, bakit hindi pa na-reflect yan doon sa original bill na pinail mo? Sana pinare-reflect mo na yung 33 billion pesos na pangangailangan mo. That's my point, Mr. President. So I'm not expecting an explanation from our chairwoman kasi hindi naman niya ito kagagawan. So for more transparency in our budget process sana, we will discuss it sa floor. Pero syempre, walang nagawa ang Senado because what Martin wants, Martin gets. Mula sa pinakamataas na budget ng Congress sa panahon ni Duterte na 21.57 billion pesos. Again, over half of which 19th Congress na ni Martin Romualdez ang gumastos. Kasing kapal ng mukha ng mag-asawang Romualdez ang pagkapal ng budget ng House to 33.67 billion